Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay nasa insight, preaching the Word of God as it is. Good morning po, Sister Imelda. Sa pag-umpisa po ng ating gawain, tayo po ay mawit sa Panginoon. Pakishare na lang po ito para makita po agad ang ating mga kapatid. Good morning, Sister Budette. Bago tayo sa Panginoon. Hallelujah. I sing praises to you, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. To your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Purihin ang Diyos. Morning po, Pastor Wilma. Sa oras na ito, hinihiling ko po na tayo ay manalangin. Samahan niyo po sa panalangin. Ama, purihin ka, dakilang Diyos. Salamat sa kabutihan. Salamat sa mga pag-iingat at pagpapala mo sa bawat isa sa amin. Pagtibayin niyo po ang inyong mga anak. Ingatan niyo po kami sa araw-araw. Tuwa, Panginoon, magdala namin ang iyong salita. Saan man kami pupunta, matuto po kami sa iyong salita. At gabayan mo po kami ng iyong banal na Espiritu sa pag-aaral ng iyong salita. Purihin ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Purihin ang Diyos. Tayo po'y pumunta sa salita ng Diyos. Buksan po natin yung ating mga Bible sa Roma chapter 12 mula verse 1 hanggang 21. Babasahin ko po at sundan ninyo. Sabi po rito, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Huwag ninyong tularan ng mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos
sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Good morning, Sister Jasmine. Para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung anong mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Sa biyayang pinagkaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa inyo na huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, suriin ninyong mabuti ang inyong kakayahan ayon sa pananampalatayang ibinigay ng Diyos sa inyo. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain, gayon din tayong mga mananampalataya. Kahit na marami tayo, isang katawang lang tayo kay Kristo at magkakaugnay tayo sa isa't isa. Iba't iba ang kakayahang ibinigay sa atin ng Diyos ayon sa kanyang biyaya. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na yan. Kung ang kaloob ng isang tao ay pagpapahayag ng salita ng Diyos, kailangang ipahayag niya ito ayon sa kanyang pananampalataya. Kung ang kaloob niya ay paglilingkod sa kapwa, maglingkod siya. Kung pagtuturo, magturo siya. Kung pagpapayo, magpayo siya ng mabuti. Kung pagbibigay, magbigay siya ng maluwag. Kung pamumuno, mamuno siya ng buong sikap. At kung pagtulong sa nangangailangan, tumulong siya ng may kagalangan. Magmahalan kayo ng tapat, iwasan ninyo ang masama at laging gawin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid kay Kristo at maging magalang sa isa't isa. Huwag kayong maging tamad, kundi magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon. At dahil sa may pag-asa kayo sa buhay, magala kayo. Magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. Tulungan ninyo ang mga pinabanal ng Diyos na nangangailangan at patuloyin ninyo sa inyong mga tahanan ang walang matutuluyan. Idalangin ninyo sa Diyos na pagpalain ang mga taong umuusig sa inyo, pagpalain ninyo sila sa halip na sumpain. Makigala kayo sa mga nagagalak at makiramay kayo sa mga naghihinagpis. Mamuhay kayo ng mapayapa sa isa't isa. Huwag kayong magmataas, sa halip ay makipagkaibigan kayo sa mga taong mababa ang kalagayan. Huwag kayong magmarunong. Good morning, Sister Jennifer. Huwag ninyong gantihan ng masama ang mga gumagawa sa inyo ng masama. Gawin ninyong mabuti sa paningin ng lahat. Hanggat maaari mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyan sa Diyos sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti. Ako ang magpaparusa. Kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung siya'y nauuhaw, painumin mo. Dahil sa ginagawa mo ang mga ito, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kayong patatalo sa masama, kundi talunin ninyo ang masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Okay, Romans 12, chapter 1 to 21. Okay, karaniwan na po natin itong nabasa. At nakalagay sa kabuuan nito yung kung paano tayo mamumuhay bilang isang tunay na Kristiyano. Okay, ito'y isang apela ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Bagamat hindi siya ang nagtayo ng iglesia doon, ay siya naman ay sumulat dahil nababalitaan niya ang mga paghihirap na tinitiis ng mga taga-Roma. Hindi niya inaliw yung mga taga-Roma ng mga magaganda, nakakarahuyong pananalita na kagaya ng ginagawa ng ilang mga nangangaral ngayon na puro comforting words ang
sinasabi dito ay patuloy ang papaalala ni Apostol Pablo na huwag umayon sa mundo. Yung mga taga-Roma kasi na mga Kristiyanong Hudyo, nung napunta sila doon, sila inuusig. Mabigat ang kanilang kalagayan. Sila'y hinuhuli, kinukulong, at pagka nagkasayahan yung mga Romano, sila'y ginagawang panoorin sa isang Coliseum. Ang ginagawa sa kanila, sila'y nilalagay sa gitna at ipinakakain sa leon. Nung nagkaroon pa ng mga namumuno ang Roma ng mga tila nababaliw ng mga pinuno, sila'y sinisilaban, ginagawang poste na ilaw at doon sila sinusunog. Ganun kahirap ang kalagayan ng mga taga-Roma. Pag sila'y naglalakad at nakasalubong ng mga opisyal ng gobyerno, kailangan silang bumati na ang sasabihin nila ay purihin si Cesar. Pero pagka sila ay nagsalita, purihin si Jesus, sila hinuhuli. Kaya ang kalagayan nila doon ay talagang mabigat. Pero sa pagpapatunay na ikaw talaga ay anak ng Diyos, hindi mo ikahihiya ang iyong pagiging anak ng Diyos. Kaya kahit kamatayan ang nakaharap sa Kanya o naghihintay sa kanila doon, kapag hindi sila nanindigan sa pagiging anak ng Diyos, sila'y papatayin. Kaya naisasakripisyo ng iba yung pananampalataya nila. Huwag lang silang mamatay. Sa panahon ngayon ay hindi masyadong mahigpit. Pero nangangailangan pa rin, mga kapatid, ang bawat isang Kristiyano na ipakita niya sa buong mundo ang kanyang pagiging anak ng Diyos, ang pagiging tunay na anak ng Diyos. At isa sa pwede nating magawa iyon ay yung pag-iwas sa mga bagay na makamundo. Sabi dito, ihandog natin daw yung ating sarili bilang mga handog na buhay. At sabi, huwag nating gayahin ang mundo. Magbago ng pag-iisip. Sabi gano'n. Huwag daw tayong tumulad sa mga gawain ng tao, ng mga makamundong gawain. Mga kapatid, alam naman natin na yun, ano? Yung mga makamundong gawain. Good morning, Sister Roxanne. Purihin ng Panginoon. Samahan niyo po kami. Isa sa mga itinuturo ng Apostol Pablo ay huwag tumulad sa gawain ng mundo. Ito yung ating nabasa, Romans chapter 12, verse 2. Huwag makiayon sa mga gawa ng sanlibutan. Alam naman natin yung gawa ng sanlibutan. Kahit anong bagay na magtutulak sa iyo para mapalayo ka sa Panginoon at mga bagay na ayaw ng Panginoon, ay huwag nating gagawin dahil yun ang good morning, Sister Betty, Brother Lem, yun ang mga ayaw ng Diyos. Kaya malinaw sa ating binabasa, itong mga taga-Roma na hindi man dumadanas ng kaligayahan dahil sila ay nasa pagkabihag ng Roma at sila inuusig pa sa Roma. Ang bilin ni Apostol Pablo ay hindi yung mga comforting words na andyan ang banal na spirito, kayo'y pagpapalain,
kayo'y bibigyan ng kagalingan. Hindi po yung mga gano'n, eh. Ang turo ni Apostol Pablo yung patuloy na magiging daan parang isang Kristiyano ay lumago at parang isang Kristiyano ay pagpalain talaga ng Panginoon. Yung paraan ng kabutihan na ibibigay sa kanya ng Diyos. Ano yun? Yung pagtitiis. No? Kasama po lagi ang pagtitiis. Sabi sa verse 12, at dahil may pag-asa kayo sa buhay, magala kayo. Magtiis kayo sa mga paghihirap at laging manalangin. Nakita niyo yon yung salita ni Pablo. Talaga pong ang kailangan ay magtiis. Huwag yung i-entertain yung sarili dahil nahihirapan. Huwag wag pilitin na kompormihan ng sarili para mapamper ito. Hindi. Ang gusto ni Pablo, okay, dumadanas ka ng paghihirap, magtiis ka sa Panginoon. Hindi niya sinasabing dumadanas ka ng hirap, maglibang-libang ka naman para malimutan mo yung hirap. Kaya ang mundo, ganun ang ginagawa. Kapag sila nahihirapan, iniisip nila, entitled naman ako sa pampering. Siguro karapat-dapat naman akong tumamasa ng aking pinagpapagalan. Kaya ina-appease nila, piniplease nila yung kanilang mga sarili. Instead na magtiis, kaya hindi natututo ang isang tao sa mga bagay ng pagtitiis dahil naaawa siya lagi sa kanyang sarili na hindi naman nararapat at ginagawa niya ng paraan para masolusyonan yung kanyang pagod at hirap. Hayaan natin na ang Panginoon ang magbigay ng solusyon sa paghihirap natin. Magtiis po tayo, mga kapatid, kahit tayo'y inuusig kagaya ng mga Israelita. Sa ating pananampalataya, ipagtanggol natin yan, paglaban natin, pakita natin sa Panginoon na mahal natin siya at hindi natin siya iiwan anumang panahon sa pagsamba at sa paglilingkod. May mga bagay din na bininggit dito patungkol sa mga kaloob ng Diyos sa isang Kristiyano. Ang gusto niya kasi, ang bawat Kristiyano ay maging bahagi ng iisang katawan. Ang gustong mangyari ng Apostol Pablo ay patuloy tayong makibahagi sa ating binuong local church na kung saan ang local church na yan, ang lipon ng mga taong nariyan, ay kabilang naman sa iisang katawan ng Panginoong Hesus. Ang gusto niya, sabi dito sa verse 4, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang gawain. Verse 5, ganoon din tayong mga mananampalataya, kahit na marami tayo, iisang katawan lang tayo at magkakaugnay tayo sa isa't isa. Tapos mayroon tayong kakayahang iba-iba. Kaya sabi niya, gamitin natin yung ating mga kakayahan na yon para sa paglilingkod. Sabi dito, kung ang kaloob ng isang tao ay pagpapahayag ng salita, ipahayag niya yon ng may pananampalataya. Kung ang kaloob niya ay paglilingkod, service in the church, yung tumutulong sa gawain ng church, kagaya ni Sister Bonette, kahapon, nandito, naglinis, sila Jabela, naglinis. Huwag nating titingnan na yon ay isang maliit na bagay. Hindi po, iyon ay paglilingkod sa Panginoon. Sabi kong paglilingkod ay maglingkod. Okay?
Kung pagtuturo, kung meron kang talento ng pagtuturo, magturo ka. Okay, yung mga may talent diyan ng pagtuturo, ang paghimok ng Panginoon, yung talento mo na yon na ginagamit mo sa mundo ay higit mong gamitin sa Panginoon. Kung pagpapayo, ay magpayong mabuti. Gaya ng ating mga kapatid na may mga katangian sa pagpapayo. Mahirap magpayo kasi madali in the sense na magpapayo ka lang. Mahirap dahil kailangan kung ano yung pinapayo, ikaw ay ganoon. Kaya kailangan ang isang taong na magpapayo sa kapwa niya ay mas higit na matuwid kaysa dun sa pinapayuhan. Dahil baka ito isumbat lang sa kanya kung matatagpuan na ikaw na nagpapayo ay hindi naman karapat-dapat sa pagpapayo. Sabi dito, kung sa pagbibigay, magbigay ng maluwag. Kaya kung ikaw naman ay may katangian talaga ng pagbibigay, lubusin mo ang iyong pagbibigay. Ito'y paglilingkod din sa Panginoon. Kaya kung pamumuno, mamuno siya ng masigap. Kaya talagang may kanya-kanyang kaloob. Kung pagtulong ay tumulong. Sabing gano'n. Mga kapatid, wala pong miyembro ng iglesia na walang katangian at walang kaloob. Ang bawat isa ay inilagay na bahagi ng katawan ng Panginoong Hesus dahil bawat isa sa atin ay may katangian. Hindi po pwedeng puro kamay lang ang gagalaw o mata o ulo. Ang lahat po dapat ng parte ng katawan ay nagpa-function ng mabuti para sa ikagaganda ng gawain ng Diyos. Amen? At isa pa mga kapatid ay yung tungkol sa paghihiganti. Diin na sinabi ng Apostol Pablo na ang may karapatan lang sa pagganti ay ang Panginoon. Dahil siya lang ang may karapatan na magparusa sa tao. Tandaan natin, anuman yung nagagawang masama ng kapwa sa atin, huwag natin susuklian ito ng hindi mabuting bagay. Actually, maging sa pag-iisip, kahit sa pag-iisip na lang, mga kapatid, huwag tayong mag-iisip ng hindi mabuti sa ating kapwa. Kahit siya ay nakakikitaan natin ng hindi magandang ugali, ay pilitin natin na mapigil yung ating kaisipan na mag-isip ng masama sa kapwa natin, lalo na sa kapatid natin sa Panginoon. Dahil sa pag-iisip natin, doon nabubuo yung galit, yung inis, yung tampo. Dahil doon, entertain yung galit na yan at hahantong yan sa pag-iisip ng masama at hahantong yan sa pagkilos mo para mabaliwala mo yung tao. Kapag ang tao'y binaliwala mo at sinadya, lumilitaw, na para ka rin gumanti sa kanya sa paraan na akala mo hindi ka nakaganti pero gumaganti ka. Ang sabi dito, kung may nagugutom na kapatid, kahit siya'y kaaway o masamang tao, pakainin mo siya. Ibig sabihin, pakitaan natin ng mabuti, hindi yung iniisnab. Mga kapatid, hindi tayo makakalaya kapag ganito ang ugali natin. Kapag meron tayong nakatisuran sa loob ng iglesia at tayo'y maaapektuhan at hindi na lang tayo dadalo, ganyan ang mangyayari. Hindi tayo matututo at hindi ka ipaghihiganti ng Panginoon dahil ginawa mo na yung paghihiganti.
Okay, mas mabuti kapatid na kung may nagawang masama sa iyo kapwa o nakatisuran ka, hayaan mo na lang at hintayin mo na lang yung gagawin ng Panginoon sa tamang panahon. Amen? Pagpalain tayong lahat ng Diyos. Inuulit ko, ihandog natin ang ating mga sarili bilang mga handog na buhay. Yan ang ating pamumuhay bilang Kristiyano. Kailangang magpatuloy, hindi nagbabago sa damdamin ng pagsamba at patuloy na nakikibahagi sa gawain ng Panginoon. Good morning, Sister Helen. Purihin ng Diyos. Mamaya po, meron tayong prayer meeting. Paalala po sa lahat, tayo po ay dumalo. Gawin natin ito ng may paglilingkod at pananampalataya. Upang nang sa ganon, kung tayo man ay dumadanas ng mga pagtitiis sa mundong ito, hirap, problema, hayaan natin na ibsan ng Panginoon ang ating mga dinaranas. Gawin natin ng lubos yung ating dapat gawin. Hayaan natin siya ang makakita ng mga dapat niyang makita at hayaan natin siyang magparusa sa mga dapat parusahan at hayaan natin siya ang magpala sa mga dapat pagpalain. Purihin ng Panginoon. Sige po tayo manalangin. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa pagsama sa aral na iyong itinuro. Tulungan niyo po kami na patuloy na mapanghawakan ang mga bagay na itinuro mo sa amin. Huwag nating maiwaglit yung titulo namin bilang anak ng Diyos. Na maisabuhay namin, mapanghawakan namin ang pagiging anak ng Diyos. Sa ganun, Panginoon, maraming makakilala. Makita sa aming buhay ang katotohanan at kabutihan ng isang tao na nakay Kristo. Purihin po kayo, palayain niyong bawat sa ingatan sila sa kung saan man sila pupunta. Pagpalain niyo pong lubos ang mga karapat dapat pagpalain. Purihin ka, O Diyos. Mga mag-aaral, ingatan niyo. Maghahanap buhay, Panginoon. Yung mga mananatili sa tahanan at yung may mga dapat gawin ay samahan niyo pong mabuti. Ito po ang aming dalangin, O Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa inyo lahat.